during the recollection sa Makati, meron akong nakikitang attendee. Each time that I will mention about family, nakita ko, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Pagtungkol sa forgiveness, iyak siya ng iyak. Lumapit siya sa akin, "Brother, salamat po ha." Sabi ko, "Bakit ka iyak ng iyak?" "Brother, bakla po ako." "Brother, ano po marami kasi ako nagawang bagay na hindi maganda. Pero brother, pinagsisihan ko na po yun." Tapos iyak siya ng iyak. Alam niyo, ginawa ko, niyakap ko lang siya. Alam mo, brother, kasi yung pamilya ko, nireject ako. Yung pamilya ko, iniwan na ako, brother. It was my time to embrace the person and prayed over him. Sabi ko sa kanya, hinawakan ko siya sa dibdib. Alam ni Lord yung nararamdaman mo. Dahil tinatanggap mo sa sarili mo na makasalanan ka, alam ni Lord yan, pinatatawad ka ng Diyos. Wala kang bagay na kahit anong gawin para mabawasan ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Tandaan mo yan. Kasi iyak siya ng iyak. Tapos niyakap ko ulit siya. "Brother, thank you po." Anong ginawa niya? Humbly, he admitted to himself, "Makasalanan ako." Marumi nga tingin niya sa sarili niya. Ang dumi-dumi. "Brother," sabi niya, "may sakit ako ngayon eh." Hindi ko na tinanong kung ano yung sakit niya. Tapos ulit siya na ulit kasi, "Brother, bakla ako." Sabi ko, "Stop. Hindi ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Anong pangalan mo?" Tinanong ko siya. Sinabi niya sa akin yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, "John, hindi ka tinatawag ni Lord na bakla. Tinatawag ka ng Diyos sa pangalan mo. Minamahal ka ng Diyos sa pangalan mo. Minamahal ka ng Diyos sa kasalanan mo. Niyayakap ka ng Diyos." Bakit? Kasi nagpakababa ka. Itataas ka ng Diyos. Maybe you're feeling the same thing. That you feel unworthy. You feel that God is rejecting you. Parang feeling mo yung ginawa mo, wala ka ng... Parang feeling mo hindi mo mabago yung isip ng Diyos. Hindi. Hindi mo kayang baguhin ang isip ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin yung realidad na mahal tayo ng Diyos.